Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng maglolong sila Lolo Gimeno at Otek. Nagkaroon ng pagdududa si Lolo Gimeno sa isang negosyanteng pilantropo na si Senyor Gustavo. Dumating siya sa Baryo Matubig upang magbigay ng tulong sa mga naninirahan doon. Nais niyang tulungan na maging malusog ang mga nakatira, lalo na ang mga kabataan. Ngunit ang pagdududa ng maglolo ay ayaw pakinggan ng kapitan ng baryo, kundi lumalabas pa na magpapakalat sila ng fake news at naninira ang maglolo. Hanggang sa napatunayan nila na tunay ngang masamang nilalang si Senyor Gustavo at nais nitong ipahamak ang mga taga-baryo. Ano ang gagawin ng maglolo para iligtas ang dito'y naninirahan? May magagamit ba silang sandata para harapin ang mga kampon ng kadiliman? Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Napilitang lumabas ng bahay si Lolo Gimeno dahil sa pagkakaingay ng kanyang mga kapitbahay. Kasunod niya ang apong si Otek na nagtataka rin. Lo, ano po bang meron? Bakit parang ang ingay-ingay po nila? Hindi ko nga alam, Apo eh. Kaya nga napalabas na ako ng bahay para alamin. Lolo, baka naman po may artistang dumating. Baka nandyan po si Daniel Padilla saka si Catherine Bernardo. Bakit? Nagkabalikan ba silang dalawa? Eh di ba hiwalay na ang mga yon? Uy, alam niyo yun? Si Lolo, updated sa showbiz chismis ah. Ayos ah. Hindi naman. Narinig ko lang sa mga marites dito sa lugar natin. Pero sandali lang. Bakit nga kaya kanina pa nagkakandaingay ang mga kapitbahay natin? Baka po may bigayan po ng ayuda, Lo. Yan ang magandang balita. Dapat hindi tayo mahuli dyan. Kailangan natin ng ayuda. Oo nga po, Lo. Yung huling ayuda po na natanggap natin noong pang nakaraang taon. Kung di pa po magpapasko, walang magbibigay sa atin ng ayudang pagkain. Teka, paano ba natin malalaman? Si Aling Marisol po, papunta po dito, tignan niyo oh. Psst! Miss Ganda! Sandali lang! Miss Ganda! Ako ba ang tinatawag niyo, Lolo Gimeno? Narinig ko sabi niyo Miss Ganda. Ako yun, di ba? Oo, ikaw nga! Ay, sabi ko na nga ba? Ba't niyo naman napansin ang beauty ko? Ano bang meron? Kasi nga, kanina pa nagkakaingay ang mga kababaryo natin. Ano bang meron? Merong nagbibigay ng libreng groceries, saka vitamins. Tama po ako, Lolo Gimeno. Ayuda nga po. Kaya mabuti pa, pumunta na kayo doon sa barangay na kayo'y maubusan. Bakit? Umpisa na ba ng bigayan ngayon? Punta na po tayo, Lo. Baka maubusan pa po tayo eh. Boy, wala pang bigayan. Hindi pa ngayon. Ha? Hindi pa po ngayon? Kailan po? Saka ba't kailangan pumunta pa po sa barangay? Abay, kailangan magpalista muna para mabigyan ng stamp at makatiyak na magkakaroon kayo ng libreng groceries at vitamins. Ganun ba? Yes, Lolo. Kaya pumunta na kayo sa barangay. Oh, ayos na ba? Pwede na akong umexit. Oo naman. Salamat, Miss Ganda. You're welcome, Lolo Gimeno. Pambihira. Paniwalang-paniwala naman na maganda siya. Mukha kang busangot ang mukha. Kulubot na kulubot na.
Si Lolo talaga nanlait pa. Pero Lolo, tara na po. Kailangan na natin pumunta doon sa palistahan para makatanggap tayo ng ayuda. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Lolo Gimeno at Otek. Kaya nagpunta na sila sa may barangay hall para magpalista at makakuha na rin ng stub para sa ipamimigay na ayuda. Marami na kagad ang nakapila doon, kaya sila man ay pumila na rin. Habang nakapila ay usap-usapan nga ang ayudang ibibigay. Tama ang nakausap nilang si Aling Marisol na groceries na may kasama pang vitamins ang ipamimigay sa bawat makakakuha ng stub. Sabi din ay huwag mag-alala kung mauubusan ng stub dahil magkakaroon din naman ng ikalawang araw na pagbibigayan. Kaya unang mabibigyan ay yung mga nagpalista at nakakuha ng stub. Pero nakakuha na si Lolo Gimeno kaya kasama siya sa mga unang batch na mabibigyan. Ayon pa sa mga kwento ay isang mayamang negosyante ang magbibigay ng ayuda. Hindi ito galing sa kung kaninong politiko dahil sabi nila'y wala silang maaasahan sa mga politiko na pumapasyal lamang sa kanilang baryo kapag sumasapit ang eleksyon para mangampanya. Nagpapamudmod ng 2 kilong bigas at 3 piraso ng delata na may asukal at kape. Ganun lang ang kanilang natatanggap. Subalit ang pinag-uusapan ngayon ay higit sa triple ang dami ng ipamimigay sa kanila. Ang baryo Matubig na kung saan nakatira si na Lolo Gimeno ay isa sa pinakamahirap na baryo. Karamihan sa mga naninirahan dito ay walang permanenteng trabaho. May ibang nakikisaka sa hindi nila lupa. Kaya nga totoong kapos sa pagkain at iba pang pangangailangan ang mga naninirahan sa baryong ito. Kaya naman, karamihan ng pamilyang nakatira dito ay kulang sa sustansya ang katawan, lalong-lalo na ang mga kabataan, na dahil sa kakapusan ng pagkain ay mga payat at madalas na nagkakasakit. Wala ring maayos na health center para lapitan ng mga nakatira sa lugar kapag kailangan ng tulong medikal o kaya ay gamot. Para sa kanila ay isang biyayang hulog ng langit ang pagdating ng tulong mula sa isang negosyanteng mayaman na hindi pa nila nalalaman ang pangalan. Pero hindi sila interesado sa pangalan ng kung sino mang pilantropo na magbibigay sa kanila ng tulong. Mas mahalaga sa kanila ay ang ibibigay nito na magiging malaking tulong sa kanilang pangangailangan. Nang makauwi na ang mga taong galing sa barangay hall para magpalista, ay maaliwalas ang kanilang mga muka dahil umaasa sila sa mga susunod na araw ay matatanggap na nila ang ayudang ipinangako. Kinabukasan ay may nag-ikot na taga-barangay. Dala nito ang megaphone at sinabing sa araw na yon ay matatanggap na nila ang ipinangakong ayuda. Dahil dumating na ang ipamimigay na sakay ng 2 truck, ay makikilala na rin nila ang taong magpapamudmod ng biyaya. Isang negosyanteng pilantropo na may mabuting kalooban. Kaya naman, hindi na magkandaugaga ang mga taga-baryo Matubig. Nagmamadali na silang nagbalik sa barangay upang kunin ang ipinangakong ayuda. Siyempre, kasama na roon sina Lolo Gimeno at Otek. Tara na po Lolo Gimeno, bilisin niyo po. Kailangan makapila na po tayo doon para tayo po mauna. Justin to, huwag mo nga akong apurahin. Ang bagal-bagal niyo naman po kasing kumilos eh. Tara na po, bilisin niyo na. Heto na nga at nagmamadali na. Isusuot ko na tong pantalong ko. Nakakahiya naman na nakapuruntong lang akong pupunta sa barangay para pumila. Saka may tagpi sa puwitan ng puruntong ko. Kaya maghintay ka, Otek. Huwag mo ako madaliin. Bilisan niyo na po. Baka tayo'y maubusan. Ano ka ba naman? Kaya nga tayo'y may stub. Kaya hindi tayo mawawalan. Kapag nawalan tayo, magwawala talaga ako doon. Mag-aala Andres Bonifacio ako.
Ipaglalaban ko karapatan ko para sa ayuda. Mabuhay ang katipunan! Uy, ayos po yan, Lolo Gimeno ah. Jack, matatakot po sila sa inyo. Oo naman. Kaya tinitiyak ko sa iyo, Otek. Hindi tayo mawawalan. Nang matapos makapagbihis si Lolo Gimeno, ay lumakad na ang maglolo papunta sa barangay. May mga nakasabay sila na dun din ang tungo. Makikita sa muka ng mga taong naglalakad ang labis na kasiyahan dahil malaking tulong para sa kanila ang anumang matatanggap ng araw na yon. Mahaba na ang pila ng mga taga-baryo Matubig. Maayos naman ang naging pagpila ng mga taong naghihintay na mabigyan ng ayuda. Nakita ni Lolo Gimeno ang 2 truck na puno ng mga ipamimigay sa kanila. May nakatakip na tolda sa malalaking truck, subalit walang makikitang anumang tarpaulin kung kanino gabagaling ang tulong na ipamimigay. Hanggang maya-maya pa ay nagsalita na ang kapitan ng baryo na si Kapitana Tonya. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito, mga kababaryo. At syempre pa, hindi kayo uuwi ng bigo dahil lahat kayo ay mabibigyan ng biyaya para sa inyong pamilya. Kaya magpasalamat tayo sa tao na nagmagandang loob, na nagbabahagi ng blessings na kanyang natatanggap. Gusto kong ipakilala sa inyo si Senyor Gustavo Lucrecio. Palakpakan natin, mga kababaryo, ang taong hulog ng langit sa baryo Matubig. Nagpalakpakan ng mga taong nakapila, kabilang na sina Lolo Gimeno. Lahat sila ay nakapokus ang tingin sa isang nakasarang magarang sasakyan na itinuro ni Kapitana Tonya. Dahil mula roon ay lalabas ang mabuting pilantropo. Bumukas ang pinto ng sasakyang van at lumabas ang isang lalaking nasa edad 50. Nakaternong puti na pantalon at polo ito. Maging ang sombrerong suot ay puti din. Tila nagpapahiwatig na ganun din kaputi ang kanyang kalooban dahil sa ginawa niyang pagtulong sa mga taga-baryo. Nakatingin ang lahat kay Senyor Gustavo. Malaki ang pagkakangiti nito nang lumabas sa kanyang magarang sasakyan. Iniabot ni Kapitana Tonya kay Senyor Gustavo ang hawak na megaphone. Kumusta kayong lahat, mga minamahal kong kababaryo? Natutuwa akong makita kayo. Dahil ang totoo, gusto ko kayong makilala at mapalapit sa inyo. Sapagkat mahal ko ang baryo Matubig. Naging bahagi ng buhay ko ang lugar na ito. Hindi ko lang alam kung may nakakaalala pa sa akin. Baka wala na din dahil maaaring umalis na sila o patay na. Matamang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ni Senyor Gustavo dahil gusto nilang malaman kung paanong naging bahagi ng pagkatao nito ang baryo Matubig. Kaya nagpatuloy sa kanyang pagkikwento ang pilantropo. Mga kaibigan, bata pa ako nang tumira ako sa lugar na ito. Nakita ko ang kahirapan dito nung maliit pa ako. Ang mga magulang ko ay simpleng magsasaka lamang. Siyempre, hirap kami sa buhay. Sabi nga sa kasabihan, isang kahig, isang tuka. Pero kami iba, 2 kahig, 1 tuka. Kaya may mga araw na wala kaming pagkain. Hindi nakapagtataka kung bakit madaling magkasakit ang mga taga rito. Lalong-lalo na ang mga bata. Yun ang gusto kong lunasan. Kaya narito ko para tulungan kayong lahat. Palakasin ang inyong katawan para maging malusog kayo. Bata man o matanda. Gusto niyo ba yon, mga kasama? Nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao dahil malaking bagay yun sa kanila. Lalo na't nagdaranas sila ng kahirapan at kakulangan sa pang-araw-araw
na kailangan. Kaya magiging regular ang pagdadala ko sa inyo ng mga pagkain kailangan nyo. Sa susunod, mga sariwang gulay at prutas sa matatanggap nyo mula sa akin. Bukod pa sa mga gamot na ibibigay ko sa inyo. Hindi lang ito basta pangako lang, mga kaibigan. Kundi ito ay siguradong tutuparin ko para sa inyong lahat. Talagang napakabuti ng inyong puso, senyor. Bihira na kaming makakita ng taong katulad ninyo. Gusto kong ipaalam din sa inyo na ginagawa ko ito hindi para kumandidato o tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Dahil wala akong planong pumasok sa politika. Magulo ang buhay dyan. Narito ako para tulungan kayo sa abot ng aking makakaya kahit wala ako sa politika. Maraming salamat sa inyo, senyor. Balang araw ay makakaganti rin kami sa kabutihan nyo sa aming lahat. Hindi na kailangan yon. Narito ako para sa inyo dahil masaya akong makapagbigay tulong at kasiyahan sa aking kapwa. Talagang hulog ka ng langit sa aming baryo, senyor. Mas marami pang blessings ang darating sa inyo dahil sa ginagawa niyong ito. Basta meron ako, ang bahagi noon ay ibibigay ko sa aking kapwa-tao. Bago natin ipamahagi ang ayuda mula kay Senyor Gustavo, gusto niyang kamayan muna kayong lahat. Kaya lalapitan kayo ni Senyor, mga kasama. Bagamat marami at mahaba ang pila, ay handang magtiyaga si Senyor Gustavo na kamayan ang mga residente ng Baryo Matubig. Tuwang-tuwa naman ang mga tao dahil noon lang din sila nakakita ng katulad ni Senyor Gustavo. Nabukas ang puso para tulungan sila. Hanggang dumating sa pila na kinaroroonan ni Lolo Gimeno at Otek, ang mayamang pilantropo. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Lolo Gimeno. Subalit sa pagdikit ng kanilang mga palad ay may kung anong naramdaman ang matanda. Kaya agad niyang inalis ang kamay mula sa pagkakahawak ni Senyor Gustavo. Bakit, Lolo? Ayaw mo bang hawakan ng mga kamay ko? Parang napaso ka yata. Ay hindi po, senyor. Nahiya lang po ko kaya bigla ko pong binawi ang kamay ko. Abay, bakit naman? Mangyaring marumi po kasi ang kamay ko. Kung ano-ano po ang hinawakan ko kanina. Ah, ganun ba? Senyor, ako na lang po makikipagkamay sa inyo. Oo naman, iho. Inabot ni Senyor Gustavo ang kamay kay Otek at masayang nakipag-shake hands ang bata. Hanggang sa ipinagpatuloy na nito ang pakikipagkamay. Nang matapos ang pakikipagkamay ng senyor sa lahat ng taong nakapila, ay bumalik na siya ng sasakyan na agad ding isinara at umalis na rin kagad. Saka pa lamang sinimulan ni na Kapitana Tonya ang pamimigay ng ayuda. Dahil may stab ang lahat, kaya naging maayos ang pamimigay. Walang sulutan at lahat ay nabigyan ng ayudang pagkain at gamot. Ang bawat taong nakakuha na ng ayuda ay agad ring umalis upang umuwi na sa kani-kanilang mga bahay. Kasama roon sina Lolo Gimeno na nagpasya na ring umuwi nang makuha ang kanilang bahagi. Habang naglalakad ay tahimik si Lolo Gimeno na napansin ng kanyang apo. Lolo, sandali lang. Ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit naman ganyan ang tanong mo, Otek? Ang tahi-tahimik niyo po kasi. May iniisip po ba kayo? Ang totoo niya na po ay meron. Yung nangyari kanina. Alin po doon? Ah, alam ko na. Yung pakikipagkamay sa inyo ni Senyor Gustavo. Napansin mo pala yon? Opo, Lolo. Bigla po niyong hinila yung kamay niyo kanina eh. Bakit po ba, Lolo? Wala lang. Kuwan kasi. May iba akong naramdaman. Hala, nako. Patay. Bakit na po? Lo, huwag niyo pong sabihin na
nababading po kayo kay Senyor Gustavo. Diyos ko, loko kang bata ka. Aray ko naman, Lo. Ba't bigla niyo po akong binatukan? Ang sakit dun, ha? Sira ulo ka eh. Kung ano-ano sinasabi mo. At gagawin mo pa akong syoke. Sabi niyo po kasi iba ang nararamdaman niyo nung makipagkamay po kayo kay Senyor Gustavo eh. Oo nga. Pero hindi ibig sabihin nun na krusunada ko siya. Hindi ganun yon. Eh bakit po ba? Ano po bang kakaiba niyong naramdaman? Mahirap ipaliwanag, Apo. Pero alam kong may kakaiba sa pagkatao niya. Ngayon naman, sinasabi niyong may kakaiba sa pagkatao niya. Ibig ba't sabihin, siya po ang bading? Tumigil ka na nga dyan. Dadago ka na naman kita eh. Kung ano-anong iniisip mo. Baka ikaw ang nababading na. Uy, hindi po, no? Lalaking lalaki yata ako. Astig yata ako. Ah, ganon. Ayan, may palaka. Ay, nasa na pala ka? Ayoko niyan. Oh, kita mo na. Ikaw nga itong bading. Napatalon ka pa dahil sa takot mo sa palaka. Lolo naman eh. Nagulat lang naman ako eh. Natawa na lamang si Lolo Gimeno sa inasal ng kanyang apo. Hindi nila namalayan na nasa tapat na pala sila ng kanilang bahay. O siya. Tama na ang kalokohan. Andito na tayo sa atin. Tuloy-tuloy nang pumasok ng kanilang bahay sina Lolo Gimeno at Otek. Itinabi nila ang dalang ayuda. Hindi na nila kailangan magluto ng ulam sa araw na yon. Magbubukas na lamang sila ng dilata para may pang-ulam sila. Madalang sila makatikim ng pagkaing dilata, kaya alam nilang magugustuhan nila yon. Samantala, nasa kanya ng mansyon si Senyor Gustavo, nakaupo sa isang malambot na sopa habang naninigarilyo at nagkakape. Ilang hit-hit buga ang ginawa sa sigarilyo, saka nito tinawag ang tauhang si Densyo. Narinig yun ng tinawag at nagmamadaling lumapit kay Senyor. Muntik pa itong masubsob sa mesa na merong tasa ng kape. Sorry po, Senyor. Kulang yata ako sa preno. Hindi ka kasi nag-iingat. Nagmamadali lang po ko dahil narinig ko po na tinatawag niyo ko eh. Senyor, may ipag-uutos ba kayo sa akin? Oo, Denso. Gusto kong tawagan mo ang ilang kumpanya na inorderan mo ng mga pagkain para sa Baryo Batubig. Magpapadala po ba uli kayo sa kanila, Senyor? Para yun sa mga susunod na araw. Dahil nakapangako na ako sa kanila na magbibigay ulit ako. Senyor, sigurado po ba kayo sa ginagawa niyong ito? Oo naman. Bakit, Denso? Ano bang problema mo? Baka po kasi nagsasayang lamang po kayo ng pera at panahon sa mga taong yon. Hindi pagsasayang ang lahat ng ito. Isa pa, alam ko ang mga ginagawa ko. Senyor, nag-aalala lamang po ako sa inyo. Salamat sa pag-aalala mo. Pero huwag ka nang makialam. Gawin mo na lamang kung anong ipinag-uutos ko sa'yo, Densyo. Maliwanag ba yon? Maliwanag pa po sa sikat ng araw, Senyor. Maliwanag na maliwanag. Iniwan na ni Densyo si Senyor Gustavo. Muli ay humit-hit ito ng sigarilyo na sinundan ng pag-inom ng kape. Saka isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ngiti na may malalim na ibig sabihin na tanging siya lamang ang nakakaalam. Sa bahay naman ni na Lolo Gimeno, katatapos lang maghapunan ng maglolo, iniligpit na ni Otek ang kanilang pinagkainan. Yun ang obligasyon ng bata pagkatapos nilang kumain. Siya ang nakatoka para hugasan ang mga plato. Ayaw kasi ni Lolo Gimeno na itatambak yun sa kanilang banggirahan dahil pupuntahan yun ng ipis o kaya ng daga. Habang nasa kusina, ang batang si Otek ay lumabas ng bahay si Lolo Gimeno. Nabusog siya dahil nagustuhan niya ang kanilang ulam na galing sa mga dilatang binigay ni Senyor Gustavo. Naglakad-lakad si Lolo Gimeno upang bumaba ang kanyang kinain.
Habang madahan siyang naglalakad sa labas ng bahay, ay biglang pumasok sa isipan niya ang tungkol sa kakaibang pakiramdam, sa kung anong enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan nang makipagkamay siya kay Senyor Gustavo. Noon lang siya nakaramdam ng ganun, kaya lamang hindi siya naging komportable. Alam niyang may ibang ibig sabihin at ang bagay na yun ang gumugulo sa isipan ng matanda. Huminto siya sa paglalakad at saglit na napatingin sa liwanag ng buwan. Habang nakatitig siya sa buwan, ay may kung anong bigla ang dumaan at gumapang sa paa ni Lolo Gimeno. Ikinagulat yun ng matandang lalaki. Napalundag siya at nawalan ng balanse, kaya natumba ito. Yun naman ang nakita ni Otek, nakakalabas lang ng pinto ng bahay. Patakbong lumapit sa kanyang lolo ang bata. Lolo Gimeno! Lolo Gimeno, ano nangyari sa'yo? Okay lang ba kayo? Aray, Diyos ko! Napilayan yata ako at sakit ng balakang ko. Tutulungan ko na po kayong tumayo. O sige, aray-aray ko, dahan-dahan lang apo. Masakit pa ang tagiliran ko. Dito tayo sa putol na puno para makaupo po kayo. Inalalayan ni Otek ang kanyang lolo para maupo. Medyo iika-ika namang sumunod ang matandang lalaki. Talagang nananakit ang kanyang tagiliran dahil sa pagkakabagsak kanina. Ano po, Lolo Gimeno? Masakit pa rin po ba? Oo, pero mamaya hihilutin ko na lang ng panghaplas na ginawa ko. Baka may naipit lang na ugat. Ano bang nangyari, Lolo? At bigla po kayo natumba. Ikinuwento ng matandang lalaki kung anong naramdaman niyang dumaan sa kanyang paa. At ito ang naging dahilan ng pagkagulat niya at tuluyang nabuwal. Baka po may naligaw na ahas at dumaan po sa paa nyo. Yun din nga nasa isip ko, apo. Pero wala naman akong nakita. At saka, parang sobrang bilis ng ahas na yun. Pwede rin pong palakayon, Lolo. Ewan ko. Basta nagulat na lamang ako. Tara na pong pumasok sa loob. Aalalayan ko po kayo. O sige, mabuti pa nga. Para makapagpahinga na rin tayo. Inalalayan na ni Otek ang kanyang lolo para makapasok na sila sa loob ng kanilang bahay. Subalit nang nasa loob na sila ng bahay, ay ganun na lamang ang gulat ng maglolo nang may nabungaran silang kakaibang uri ng hayop ang naroon. Isang malaking uod na kulay itim na katulad ng linta. Gumagapang ito sa loob ng kanilang bahay. Lolo, anong hayop yan? Nakakadiri po ang itsura. Hindi ko rin alam, apo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng hayop. Hindi mawari kung linta ba o isang ahas. Lo, hindi kaya yun yung naramdaman yung gumapang sa may paa nyo kanina? Oo nga, no. Posibleng yan nga yun, apo. Lo, anong gagawin natin dyan? Kumuha ka ng suka at asin. Bilisan mo. Bakit po, Lo? Plano niyo po bang gawing kilawin yan? Yak, hindi po ako kakain yan, Lolo. Loko! Ano bang kilawin ang sinasabi mo? Sige na, pumunta ka na sa kusina at kumuha ka ng pinag-uutos ko. Bilisan mo! Opo, Lo. Pupunta na po ako. Ito na po. Bilisan mo! At mukhang lalapit siya sa atin. Hindi ko pa naman kayang tumakbo dahil masakit ang tagiliran at balakang ko. Nagmamadaling nagpunta sa kusina ang bata at kinuha niya ang bagay na ipinag-uutos ng kanyang lolo Gimeno. Nang bumalik si Otek, ay dala na yon at ibinigay sa lolo niya. Binuksan ng matandang lalaki ang bote ng maasim na suka at ibinuhos yon sa gumagapang na itim na hayop. Saka isinaboy din ang asin. Lo, tignan nyo. Hala, kumikisay-kisay siya. Parang sumasayaw. Yan ang bagay sa kanya. Mabuti nga. Nakakatuwa naman po siya, Lo. Hindi niya malaman kung hahaba ba siya o gugulong. Hintayin natin kung ano ang mangyayari sa kanya.
Pinagmasdan nila ang gumagapang na hayop na tila malaking linta na para ding ahas. Habang kumikisay at gumugulong ay biglang nagbuga ang bibig nito ng malagkit na laway at tinamaan noon si Otek. Yak! Kadiri ka! Binugaan mo pa ako ng laway! Yeah! Ang lagkit, Lolo Gimeno! Walang iya! Pati braso ko nabugahan din! Ang bastos mo! Kadiri ka talaga! Maya-maya pa ay hindi na ito gumagalaw at kitang-kita nila na unti-unting nalusaw ang hayop na gumagapang. Naging isang malagkit na likidong itim na kumalat sa lupa sa loob ng bahay hanggang sipsipin ng lupa ang likidong kumalat at tuluyang nawala. Aba! Wala na siya! Wala na nga siya, Lolo. Pero kadiri naman ang iniwan sa atin. Ang lagkit ng laway. Maligo ka na muna. Linisin mo ang katawan mo. At huhugasan ko naman ang braso ko. Nakakainis naman yung hayop na yan. Nagbuga pa ng laway. Pero buti nga sa kanya, nalusaw siya. Kaya nakaganti na rin tayo sa kanya, Lolo. Sige na, maligo ka na. Linisin mo na ang katawan mo dahil namamaho ka na. Malansa ang amoy ng laway na ibinuga niya. Kahit gabi na at malamig ang tubig, ay napilitang maligo si Otek. Palaisipan naman kay Lolo Gimeno ang hayop na yun na pumasok sa loob ng bahay nila. Lalo na't noon lang siya nakakita ng ganung uri ng hayop na gumagapang. Sa kabila ng nangyaring yun, kina Lolo Gimeno ay maayos pa rin na nakatulog ang maglolo. Kinabukasan ay ikinagulat din nila ang usap-usapan ng ilan sa kanilang kapitbahay dahil sila man ay nakaranas din. Katulad ng naranasan ni na Lolo Gimeno, may gumagapang na hayop din silang nakita at pumasok sa kanilang bahay. Nagawa rin nilang patayin yun at nalusaw ito. Kung ganon, hindi lang po pala sa atin nangyari yun, Lolo Gimeno, kundi maging sa mga kapitbahay din natin. Yun na nga ang kanilang pinag-uusapan. Ibig sabihin, nagkalat pala talaga kagabi ang ganong hayop dito sa baryo natin. Ganun na nga. Kaya lang, saan kaya nang galing yun? Nakapagtataka naman po na bigla na lamang nagkaroon dito sa baryo natin ng ganon. Nakarating kay Kapitana Tonya ang tungkol sa gumagapang na hayop. Maging siya man ay walang masabing dahilan kung saan yun nanggaling. Kaya tanging pagpapaalala na lamang ang ginawa ng kapitana sa mga taga-baryong lumapit sa kanya. Kasama na roon si Lolo Gimeno. Lahat tayo ay nagtataka sa biglang pagsulpot ng hayop na yon. Nakarating nga sa akin na marami ang nakakita at nakapasok sa kanilang bahay. Kaya gawin na lamang ninyo ang lalo pang pag-iingat para hindi na maulit ito. Ngayon lang ito nangyari sa baryo natin, Kapitana. Tama po kayo, Lolo Gimeno. Kaya nga talagang nakapagtataka. Ang inaalala ko lang, baka may iba pang mangyari na hindi natin inaasahan. Sandali lang, Lolo Gimeno. Ano ba ang ibig niyong sabihin? Kutob lang naman ito, Kapitana. Ano nga ba yon? Hindi kaya may dalang salot ang gumagapang na nilalang na yon? Ba't naman ganyan kagad ang iniisip mo, Lolo Gimeno? Huwag mong takutin ang mga taga rito sa baryo. Hindi naman po ako nananakot, Kapitana, kundi nagbibigay lamang ako ng isang babala. Baka naman nagkataon lamang. Sana nga, Kapitana. Sana nga. Ayaw rin ni Lolo Gimeno na bigyan ng alalahanin ang mga kababaryo niya. Kaya lang, yun ang nasa isip niya. Yun ang kutob niya at sinasabi ng kanyang nararamdaman. Posibleng salot ang dala ng gumagapang na hayop. Nang sumunod na araw, ay muling bumisita si Senyor Gustavo sa Baryo Matubig. Gaya ng kanyang ipinangako, ay may dala muli itong mga pagkain at gamot. Nabanggit din ni Kapitana kay Senyor Gustavo ang tungkol sa nilalang na bigla na lamang sumulpot sa baryo ng nakaraang linggo.
Meron bang napahamak, Kapitana? Wala naman po, senyor. Kaya lamang, hindi maalis sa mga taga rito ang mag-alala. Nauunawaan ko sila, Kapitana. May nagsabi nga baka salot daw ang hatid ng hayop na yon. Hindi naman siguro. Posibleng nagkataon lamang. Baka kailangan lamang maglinis kayo dito sa baryo. Posibleng dahil nga marumi ang mga lugar dito, kaya pinamamahayan na ng kung ano-anong hayop. Pwede rin pong ganon, senyor. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas, magpapadala ko ng mga taong maglilinis sa lugar na ito. Nakakahiya naman po sa inyo, senyor. Ang sabi ko nga, ay nais kong makatulong dito sa baryo dahil importante ito sa akin. Gusto kong makita na malulusog ang mga nakatira dito, lalong-lalo na ang mga kabataan. Talagang napakaswerte namin sa inyo, senyor. Hulog kayo ng langit. Basta para sa kaayusan at kapakanan ng mga taga rito, maaasahan niyo ko. Gaya ng ipinangako ni Senyor Gustavo, kinabukasan ay nagpadala siya ng mga kalalakihan na maglilinis sa kabuuan ng barangay. Nalinis ang mga kanal, maging ang mga basura sa ilog ay nalinis ng mga ito. Tiniyak nilang walang mga tambak na basura at dapat mapanatili ang kalinisan sa baryo. Tuwang-tuwa naman ang mga taga-baryo Matubig dahil nga malalayo sila sa pagkakasakit. Mas magiging malusog ang mga naninirahan doon, lalo na ang mga kabataan. Subalit ang bagay na yon ay lalo lamang nagbigay ng katanungan at pagdududa kay Lolo Gimeno. Talagang napapaisip ako sa ginagawa ng taong yun na po. Si Lolo talaga binibigyan niyo lang po ng problema ang sarili niyo eh. Kung ano-ano ang iniisip niyo. Nagtataka kasi ako eh. Sabi nga po ni Kapitana Tonya ay talagang mabuting tao lang si Senyor Gustavo. Kaya ganun. Kaya lang, paano kung meron siyang hihingin na kapalit? Kulit niyo po talaga, Lolo. Sabi nga ni Senyor ay mahal niya po itong baryo Matubig. Dahil naging bahagi po ito ng buhay niya, di ba? Kaya lamang, sadyang kakaiba talaga siya po eh. Kasi nga po, mabait si Senyor at handang tumulong. Kaya kakaiba talaga siya kaysa sa ibang mayayaman. Sana nga totoong pagtulong ang ibig niya, na wala siyang ibang agenda. Samantala, minsan pa ay silipin natin ang kinaroroonan ni Senyor Gustavo. Ano nga kaya ang tunay niyang dahilan sa ginagawa niyang pagtulong sa baryo Matubig? Ibig niyo po sabihin, senyor, matagal-tagal pa ang gagawin yung pagtulong sa mga taga-baryo Matubig? Oo, Densyo. At kailangan ng konting tiyaga. Talagang ginagastusan niyo sila. Kahit gumastos pa ako, tsak namang hindi yun masasayang. Nabanggit niyo po sa akin at tungkol sa gumagapang na hayop na natagpuan sa baryo. Oo, at gusto pang mauna ang mga hayop na yun. Malamang pakawala nila yun ng ibang grupo na inggit sa inyong plano. Naisip ko na yan, Densyo. Pero hindi sila uubra sa akin. Saka wala namang nangyari dahil nasayang lang yun. Hindi pa kasi panahon. Masyado lang naging atat dahil nagpakawala kaagad sila ng mga gumagapang na hayop. Kulang sila sa pagpaplano. Hindi niyo sila katulad dahil kayo marunong magplano at mag-isip. Oo naman, Densyo. Lahat ay pinagpaplanuhan ko bago pa ako kumilos. Dahil ibig kong tiyakin na magtatagumpay ako sa aking plano at walang masasayang. Kaya naman, bilib na bilib ako sa inyo, senyor eh. Dahil mahusay talaga kayo. Hindi ako aasensyo ng ganito. Kundi ako mahusay o mahina ako, Densyo. Yan ang tatandaan mo.
Kaya nga sabi ko sa inyo, iba kayo. Lodi ko kayo, senyor. Huwag mo lang akong bulahin, Densyo. Totoo lang ho ang sinasabi ko, senyor. Maniwala kayo. Tanging ngiti na lamang ang isinukli ni Gustavo sa mga sinabi ni Densyo. Gaya ng nabanggit ni Senyor Gustavo, ay matagal-tagal pa ang gagawin nitong paghihintay. Lilipas pa ang ilang buwan para sa kanyang tunay na rason. Hanggang lumipas pa ang mga buwan, hindi naputol ang ginagawang pagtulong ni Senyor Gustavo sa mga taga-baryo Matubig. Regular ang kanyang pagdalaw, maging ang pagpapadala ng mga pagkain. Dahil gaya ng kanyang ipinangako, gusto niyang maging maayos ang kalagayan ng mga naninirahan sa baryo. Maging masigla ang mga naninirahan doon. Maging malakas ang katawan at hindi sakitin. Ang mga kabataan naman ay maging malusog upang hindi sila maging problema ng mga magulang. Hindi naman nabigo si Senyor Gustavo dahil sa loob lamang ng 6 na buwan na pagpapadala ng mga pagkain at mga bitamina ay malaki ang ipinagbago ng mga taga-baryo. Kinalimutan man ng gobyerno ang baryo dahil walang tulong ang nakakarating sa kanila. Swerte naman sila dahil may isang Senyor Gustavo na kumakalinga at nagmamalasakit sa kanila. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, Senyor Gustavo. Sapat na sa akin na makitang masaya ang mga taga rito, Kapitana. Napakalaki na ng ipinagbago ng mga kababaryo ko. Kaya nga natutuwa ako, Kapitana. Sana lang ay huwag kayong magsawa, Senyor. Kaya dalangin namin na patuloy kang bigyan ng mainam na kalusugan at lalo pang swerte ng negosyo mo para mas marami ka pang matulungan katulad ng aming baryo. Ang totoo nga niyan ay naghahanap na rin ako ng iba pang baryo na pwede kong tulungan. Ibig bang sabihin na titigil na ho kayo sa pagtulong dito? Hindi naman, dahil hindi pa ako tapos. Pero Senyor Gustavo, kung kailangan niyo pong lumipat naman sa iba, karapatan niyo po yun. Sa kamalaking bagay na yung ginawa niyo sa aking mga kababaryo. Huwag kayong mag-alala, Kapitana. Sabi ko nga, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko sa inyo. Kaya magkakasama pa rin tayo. Pagkatapos ng naging pakikipag-usap ni Senyor Gustavo kay Kapitana Tonya, ay pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan si Senyor. Sa kanyang pag-iisa sa loob ng sasakyan, ay sa kanya inilabas ang totoong laman ng puso at isipan niya. Talagang hindi pa ako aalis dito, Kapitana. Dahil hindi ko pa nagagawa ang tunay kong pakay dito, sa Baryo Matubig. Pero ngayong nakuha ko na ang loob ng Kapitana, maging ang mga naninirahan dito. Kaya parating na ang oras ng aking paniningil. Napakinabangan niyo na ako. Kaya ako naman ang kailangang makinabang. Napuno ng malulutong na halakhak ni Senyor Gustavo ang loob ng kanyang sasakyan. Buong akala niya ay walang ibang nakakarinig noon kundi siya lamang. Subalit si Senyor nga lang ba ang nakakaalam ng kanyang kasiyahan? Kanina pa pala nakamasid si Lolo Gimeno kay Senyor Gustavo na nakita niyang galing sa loob ng opisina ni Kapitana Tonya. Sinundan niya ng tingin ito hanggang pumasok sa loob ng sasakyan, kaya hindi nakaligtas sa matandang lalaki ang kakaibang ngiti ng senyor nang pumasok ito sa loob ng kanyang kotse. Walang kamalay-malay din si senyor. Naramdam ni Lolo Gimeno ang malakas niyang halakhak sa loob ng sasakyan dahil nakadikit ang tenga ng matandang lalaki sa likod ng kotse ni Senyor Gustavo. Bago pa siya makita ng senyor, ay agad siyang lumayo sa sasakyan. Pero alam na niya ang nangyari at sinabi habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Sabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko. Kaya ako naman ang kailangang makinabang.
Nagpapanggap lang siya na isang mabuting tao. Hindi bukal sa loob ng mga pinapakita niya. Meron ibang motibo si Senyor sa Baryo Matubig. Hindi siya totoong mabuting tao, gaya ng kanyang ipinapakita. Isa siyang mapagkunwaring pilantropo dahil may iba siyang inaasahan. Kailangan ko pang malaman ang ibang plano ni Senyor at kung ano ba talaga siya. Dahil sa nabuong pagdududa ni Lolo Gimeno, ay kailangan niyang gumawa ng sariling lakad. Marami pa siyang dapat malaman at matuklasan tungkol sa tunay na pagkatao ni Senyor Gustavo. Kaya ng gabing yun ay hindi makatulog si Lolo Gimeno. Naisip niyang may kinalaman si Senyor Gustavo sa gumagapang na hayop na biglang lumitaw sa Baryo Matubig. Gagawa siya ng paraan upang alamin ang lihim ng lalaking nagpapakilalang pilantropo dahil ayaw niyang gamitin ang kanilang baryo sa kung anumang masamang plano nito. Bumangon sa kanyang higaan si Lolo Gimeno. Binuksan ng lumang aparador at binuksan ng drawer na naroon. Isang pahabang kahon ang kanyang kinuha. Isinara muli ang lumang aparador at bumalik sa kanyang higaan. Binuksan ang kinuwang kahon at tumambad sa kanya ang isang medalyon na yari sa pilak at kambal na balisong na gawa rin sa pilak. Hinawakan ito ni Lolo Gimeno. Mula nang isinilang ng kanyang namatay na anak si Otek, ay itinabi na ni Lolo Gimeno ang bagay na yun na matagal niya nang iniingatan. Hindi niya na ginamit yun at planong itago na lamang dahil naging dahilan yun ng kamatayan ng kanyang anak at asawa. Kaya ibig na lang sana niyang kalimutan. Kaya lang, tila hinihingi ng pagkakataon na gamitin niya uli yun, lalo na kung makapagliligtas ng maraming buhay. Habang pinagmamasdan ni Lolo Gimeno ang medalyon at ang balisong nayari sa pilak, ay hindi niya namalayan na nagising pala ang apong si Otek. Lolo Gimeno, ano pong ginagawa niyo? Gising ka pala, Apo. Naiihi po kasi ako, Lo eh. Sige na, magbawas ka na muna at baka mamaya maihi ka pa sa higaan mo. Papanghi ang banig mo at kumot. Nagtungo na sa palikuran ang bata. Saglit lang at bumalik na ito. Hawak pa rin ni Lolo Gimeno ang medalyon at balisong. Tumabi si Otek sa kanyang lolo at sumalampak din ng pagkakaupo. Lolo Gimeno, ano po ba yung hawak-hawak niyo? Luma akong gamit na matagal ko nang itinatago. Gara naman po ng kwintas na yan, Lolo. Parang katulad po ng mga kwintas na napapanood ko sa TV ah. Parang agimat. Tama ka, Apo. Agimat nga ito. Kaya hindi ito pangkaraniwang kwintas lamang. Wow! Ang angas naman yan, Lolo Gimeno. Kaya nga mahalaga sa akin ang medalyon na ito, Apo. Ayan oh, may kasama pa pong 2 kutsilyo. Kakaibang uri ng balisong ito, Apo. Kambal ito, kaya magkapareho. Kanino po galing yan, Lolo Gimeno? Paano po kayong nagkaroon yan? Ibinigay lang din sa akin ito, Apo. Galing sa isang taong umampun sa akin nung ako ay bata pa. Ano po, Lolo? May nag-ampun po sa inyo? Oo, Apo. Isang lalaking taga Batangas. Kaya nga, balisong itong patalim na ibinigay niya dahil siya mismo ang gumawa nito. Lolo Gimeno, paano niyo po siya nakilala? Biglang dumaloy sa alaala ni Lolo Gimeno ang isang nakaraan. Yun ay nais niyang ibahagi sa kanyang apong si Otek. Naging palaboy noon si Lolo Gimeno nung bata pa. Ulila na sa mga magulang at walang mapupuntahan. Tumutulong siya sa palengke sa mga namamakyaw doon. Sa edad na 14 anyos ay naging kargador na siya hanggang sa nakilala niya ang isang lalaki na si Mang Karyas na galing sa pamamalengke
at may pinamiling mabibigat na gamit. Tinulungan siya ni Gimeno at hanggang sa kanilang pag-uusap ay nabanggit nga na natutulog lang ito sa kung saan. Inalok ni Mang Karyas si Gimeno na kung gusto nitong sa kanila na lamang tumira dahil ayaw na rin itong mabuhay sa kalye at matulog sa kung saan-saan, kaya pumayag siya. Naging katulong si Gimeno sa paggawaan ng balisong, kaya lamang ay lumala ang sakit na taglay ni Mang Karyas. Bago pa ito binawian ng buhay dahil sa lumalalang sakit, ay ibinigay sa kanya ang isang medalyon at kambal na balisong. Kabilin-bilinan ni Mang Karyas na ingatan ito dahil makakatulong ito sa kanya. Bago pa tuluyang namatay ang matandang nag-ampon kay Gimeno, ay ipinagtapat din ito ang tungkol sa pagiging antingero nito, tagapagtanggol ng mga naaapi, tagapagligtas ng mga tao laban sa kampon ng kadiliman. Ginampanan yun ni Gimeno nang malipat sa kanya ang medalyon at balisong. May mga aswang siyang napatay, kaya lamang ay madalas nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Nang magkaroon siya ng asawa at anak, ay pinili niyang wag nang maging aktibo sa pagiging antingero upang hindi na malagay sa peligro ang buhay ng asawa at pamilya ng kanyang anak. Humingi rin siya ng tulong sa ibang matatandang may alam sa mga anting-anting upang ang bisa ng medalyon at kambal na balisong na hawak niya ay mawala, dahil patuloy siyang susundan ng kampo ng dilim na maghahangad na makuha ito. Sa tulong ng isang matandang may alam sa pag-oorasyon, ay nagawa niyang alisin ang bisa ng medalyon at kambal na balisong. Kaya itinago na lamang yun ni Gimeno. Kaya lamang nang dumating ang pagkakataon na may kampo ng dilim na humanap sa kanya at ginawang bihag ang kanyang asawa at anak na siyang nanay ni Otek, ay hindi niya nailigtas sa mga ito. Wala kasi siyang kakayahang harapin ang kampo ng dilim dahil nawalan nga ng bisa ang medalyon at kambal na balisong na nasa pag-iingat niya. Labis ang naging kalungkutan ni Gimeno sa pangyayaring yon, kaya tuluyan na lang niyang itinago ang mga ito. Wala sa isipan niya na muli niya itong kukunin sa kanyang pinagtataguan para sa isang misyon. Doon natapos ang alaala at pagkikwento ni Lolo Gimeno sa apong si Otek. Wala pa ring imik ang bata matapos ang naging pagsasalaysay ng kanyang lolo. Apo, ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Ba't parang malungkot ka yata? Kasi po, sayang. Kung hindi niyo po pala pinaorasyonan ng medalyon at kambal na balisong, di sana buhay pa po ang nanay at si lola ko. Ayoko nang isipin pa yun, Apo. Tapos na yun. Natanggap ko na ang pangyayaring yun na bahagi ng aking nakaraan. Pero Lolo Gimeno, paano po yan? Hindi niyo na po pala magagamit yung medalyon at saka yung kambal na balisong dahil wala na pong bisa. Pero alam kong may paraan pa, Apo. Dahil mahalagang magamit natin ito ngayon. Bakit po, Lolo? May problema po ba sa baryo natin? Yun kasi ang nararamdaman ko, Apo. Kaya kailangan ng baryo matubig ang tulong. Hala, ano po ba yun, Lolo? Ibig niyo po ba sabihin may mga aswang po na darating dito sa lugar natin? Hindi na kumibo pa si Lolo Gimeno. Nakatingin lamang ito kay Otek. Yun ang kanilang aabangan sa mga susunod na araw. Kung tama nga ba ang kanyang hinala. Samantala, balikan natin si Senyor Gustavo, kausap ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Handa na sila para sa kanilang tunay na plano, sa tunay na dahilan ng mga ginagawang pagtulong ni Senyor sa mga taga-baryo Matubig. Senyor, makikipagpulong ka na sa lupon ng mga kauri natin? Oo, Densyo. Kailangan ko nang ipaalam sa kanila
Kung ganun pala, panahon na ng inyong paniningil. Hindi paniningil ang tawag doon, kundi pagkuha ng tubo. Interes pa lamang ang aking kukunin. Interes na hindi lang kayong makikinabang? Oo. Alam mo, sa simula pa lamang ay hindi lang para sa aking kapakanan ang iniisip ko, kundi para sa ating mga kauri. Malaya nilang magagawa ang lahat, Senyor Gustavo. Kaya magpapakasawa sila. Pero hindi pa lahat na kauri natin. May mga ilang susubok muna. Titiyakin kong sapat na ba? Kayo ang mas nakakaalam, Senyor. Kaya kayo ang siyang masusunod. Nang sumapit ang gabi, gaya ng dati, tahimik naman ang Baryo Matubig. Payapa ang kalagayan ng mga naninirahan doon. Ngunit wala silang kamalay-malay sa panganib na nakaabang sa kanila. Maagang natulog ng gabing yon ang maglolo. Subalit, nang nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ang dalawa, nang gisingin si Lolo Gimeno ng ingay at mga sigawan mula sa labas ng kanilang bahay. Sandali lang. Ano ba nangyayari? Bakit tila may mga nagkakandaingay sa labas? Bumangon sa pagkakahiga ang matandang lalaki. Tumayo at lumabas ng kanyang kubo. Nakita niya na may mga taong nagsisipag takbuhan. Takot na takot ang mga ito. Magtatanong sana siya, ngunit malinaw niyang napakinggan ang sigaw ng mga ito. Tumatakbo sila para takasan ang halimaw na bigla na lamang umatake at pumasok sa kanilang mga bahay. Mga aswang yun na handa silang patayin at gawing pagkain ang kanilang mga lamang loob. Sila ang mga kauri na tinatawag ni Senyor Gustavo, galing sa lahi ng mga aswang, ang nagpakilala sa kanila na mabuting pilantropo. Ito na nga ba sinasabi ko? Dumating na nga sila! Kitang-kita ni Lolo Gimeno ang pagtakbo ng mga tao upang takasan ang ginawang pagsalakay ng mga aswang. Hindi kaya ni Lolo Gimeno ang tumulong ng sandaling yun. Wala siyang anumang sandata. Hindi rin siya nakapaghanda. Kaya ang tangi niyang ginawa ay biglang pumasok ng kanilang kubo at tiniyak na nakakandado ng maayos ang pinto. Hindi dapat makapasok sa kanila ang kahit na anong klase ng halimaw. Ito na nga ba ang ikinakatakot ko? Ang biglang pagsugod ng mga aswang dito sa Baryo Matubig. Nagising na pala ng sandaling yun ang apo niyang si Otek dahil sa ingay sa labas ng bahay. Kaya walang nagawa ang matandang lalaki kundi ipaalam sa apo ang tungkol sa umaataking aswang. Kaya lamang kailangan nilang mamalagi sa loob ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa mga nangyayari ay hindi maiwasan ni Lolo Gimeno ang mag-isip tungkol kay Senyor Gustavo. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga pangyayari, ang ginagawa nitong pagtulong sa mga taga-Baryo Matubig. Nagbigay ito ng mga pagkain at bitamina. Ang ibig mangyari ni Senyor ay gawing malulusog at masisigla ang mga taga-baryo. Maging ang mga bata ay naging malulusog din. Inalagaan sa pagpapadala ng mga pagkain upang hindi magutom. Ngayong masisigla na at gumaganda na ang katawan ng mga taga rito sa baryo, plano naman niyang pakinabangan ng mga ito. Oras na para kunin niya na ang tubo sa kanyang naging puhunan. Minsan pa ay naalala niya nung una siyang nakipagkamay kay Senyor Gustavo. Kakaiba ang naramdaman niyang enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Isa lang ang ibig ipahiwatig nun. Tunay na may kakaiba sa pagkatao ni Senyor Gustavo. Isa pang bagay na ibig niyang tiyakin. Subalit ang mga nangyayari ngayon ay tila umayon sa kanyang hinala. Kaya para maging madali ang pagtiyak sa kanyang kutob, ay isang bagay ang dapat na niyang gawin. Yun ay ang maibalik na ang bisa ng medalyon at ng kambal na balisong na bigay sa kanya ng antingerong si Mang Karyas na umampon sa kanya nung kabataan niya.
Hahanap siya ng taong may kakayang mag-orasyon sa medalyon at kambal na balisong upang magamit niya ito laban sa kampon ng kadiliman. Nagtanong-tanong siya sa mga matatandang maaaring gumawa ng orasyon, kaya lamang ay walang makapagsabi sa kanya. Kaya naisip niya, kung walang pwedeng gumawa noon, ay maaari niyang subukan. Hindi man niya alam ang mga inusal na salitang Latin sa ginawang orasyon, pero susubukan pa rin niya sa paraang alam niya. Kaya nang sumapit ang gabi at natiyak na niyang tulog na ang apong si Otek, ay inihanda niya ang isang maliit na mesa. Inilagay niya roon ng pilak na medalyon at balisong. Nagsindi rin siya ng insenso at kandilang puti. Sinubukan niya ang kanyang magagawa para maibalik ang bisa ng medalyon at kambal na balisong na maaari niyang gamitin laban sa mga kampon ng kadiliman. Sinindihan ni Lolo Gimeno ang kandila. Sunod ay ang insenso na hinayaan niyang magkaroon ng makapal na usok. Lumuhod siya sa harapan ng mga ito. Nakapikit ang mga mata habang ang dalawang kamay ay nakataas sa kanyang tagiliran na tila nanunumpa. Patuloy na kumakapal ang usok mula sa insenso at usok mula naman sa nakasinding puting kandila at ganap na nagsanib. Sinimulan na ni Lolo Gimeno ang umusal ng dasal na kanyang nalalaman upang hingin na maibalik ang nawalang bisa ng medalyon at kambal na balisong. Habang inuusal ni Lolo Gimeno ang dasal na kanyang nalalaman, ay naramdaman niyang tila nangangatal siya at may panginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang damdamin na yon. Bagya niyang idinilat ang kanyang mga mata upang alamin kung ano ang nangyayari. Nakita ni Lolo Gimeno na tila unti-unting nabubuo ang usok mula sa insenso at kandila. Naging tila maliit itong ipo-ipo na nagpapaikot-ikot hanggang ang usok na yon ay hinigop ng medalyon at balisong. Pumasok ang usok sa mga ito. Kasunod ay ang biglang pagkislap ng medalyon maging ang talim ng balisong. Saglit lang ay nawala ang pagkislap ng mga yon. Saka biglang nakaramdam ng panghihina si Lolo Gimeno. Bumagsak ang kanyang katawan sa panghihina at napahiga siya. Maya-maya pa ay unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Bumangon siya sa pagkakahiga. Agad na kinuha ang medalyon at isinuot niya yon sa kanyang leeg. Saka hinawakan ang puluhan ng balisong na noon ay nakabukas. May biglang panginginig na naramdaman si Lolo Gimeno. May kung anong enerhiya na pumasok sa katawan niya mula sa medalyon at balisong. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lakas na yon na ngayon ay nasa kanyang katawan. Pero alam niyang may kakaibang nangyari. Isang bagay lang ang pumasok sa isipan ng matandang lalaki. Ang bisa ng medalyon at kambal na balisong ay nagbalik na. Hindi siya nabigo sa kanyang ibig mangyari. Ang buong pangyayaring yon ay nasaksihan pala ni Otek na kanina pa nagkukubli at napapanood ang ginawang orasyon ng kanyang lolo. Subalit hindi siya lumapit sa kanyang lolo, kundi na malagi lamang siya na nakatago. Nang maramdamang tapos na ang kanyang Lolo Gimeno sa ginagawa, ay nagmamadaling bumalik sa kanyang higaan ang bata na para bang walang nangyari at wala siyang anumang nasaksihan. Bumalik na si Lolo Gimeno sa kanyang higaan. Payapa na ang isipan niya dahil alam niyang nagbalik na ang bisa ng kanyang mga anting-anting. Bago siya nahiga, ay ibinalik muna niya sa lumang aparador ang medalyon at kambal na balisong. Samantala, hindi na makatulog ng gabing yun si Otek. Hindi maalis-alis sa isipan niya ang ginawa ng kanyang Lolo Gimeno. Alam niyang magagamit nila yun para labanan ang masasamang nilalang, lalo na ang mga aswang na ayon sa kanyang lolo ay posibleng sumalakay muli sa kanilang baryo.
Saglit pa ay naramdaman ni Otek na naghihilik na ang kanyang lolo Gimeno. Katunayan yun na mahimbing na ang pagkakatulog nito. Dahil hindi maalis sa isipan ni Otek ang ginawa ng kanyang lolo at ang naging pagbabago sa medalyon at balisong, kaya natukso ang bata na tignan yun. Bumangon si Otek at binuksan ang lumang aparador. Kinuha niya ang medalyon at kambal na balisong. Gaya ng ginawa ng kanyang lolo, ay isinuot niya rin ang medalyon. Kung ano ang naramdaman ng matanda kanina, ay ganun din ang naramdaman ni Otek. May kung anong enerhiya ang tila dumaloy sa kanyang katawan. Nang hawakan naman niya ang kambal na balisong, ay iba pang enerhiya ang naramdaman niya. May kakaibang init yun na tila nanuot sa kanyang kalamnan. Muntik pa nga niyang mabitiwan ang kambal na balisong. Buti na lang at napigilan niyang bumagsak yun. Bahagya pang natulala ang bata dahil sa kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Dahil ayaw niyang mabisto ng kanyang lolo Gimeno ang naging pakikialam niya sa medalyon at kambal na balisong, kaya agad niyang ibinalik yun sa lalagyan. Kung paano niya kinuha yun, ay ganun din niya ibinalik. Dapat walang pagbabago upang hindi mahalata ng kanyang lolo na pinakialaman yun. Kinabukasan ay nag-antabay si Lolo Gimeno sa pagdating ni Senyor Gustavo sa barangay. Natitiyak niyang pupunta yun dahil regular naman ang ginagawa nitong pagbisita upang makipag-usap kay Kapitana Tonya. Saka ipapaalam din ng Kapitana ang nangyari ng nakaraang gabi lamang. Yun na yung naging pagsalakay ng mga aswang na nanggulo sa Baryo Matubig dahil may mga napahamak at naging biktima. Aalis po kayo, Lolo? Oo, Otek. May pupuntahan lang ako. Sa barangay po ba? Kay Kapitana? Oo. Bakit mo alam? Hula ko lang po yun, Lolo. Sama po ako. Hindi na. Dumito ka na lamang. Wala ka namang gagawin doon. Ibig ko lang naman na makausap si Kapitana. Lolo, sige na po. Sasama po ako sa inyo. Ay, nako. Ayan ka na naman, Otek eh. Nangungulit ka na naman eh. Sige na po. Wala naman po akong gagawin dito sa bahay eh. Sige na, Lolo. Magiging mabait naman po ako eh. Promise ko po yun sa inyo. Hindi po ako manggugulo. Hindi rin po ako makulit. Ay, nako. Sige na nga. Pero gaya na sinabi mo, huwag kang magiging pasaway. Hindi po. Promise po, Lolo. Walang nagawa si Lolo Gimeno kundi ang isama ang kanyang apo papunta sa barangay. Nang malapit na ang maglolo sa barangay, ay nakita nila na may humintong magarang sasakyan. Wow! Ang astig ng sasakyan! Jack, kay Senyor Gustavo yan, Lolo. Paano mo naman natiyak na sa kanya yan? Lolo, mayaman po si Senyor Gustavo. Kaya pabago-bago po yun ang sasakyan. Nang lumabas ang sakay ng magarang kotse, tama nga nang hinala si Otek. Sasakyan yun ni Senyor Gustavo dahil siya ang lumabas ng van. Sabi ko na sa inyo, Lolo eh. Kay Senyor Gustavo yan eh. Halika po, bilisan mo, dali. Ray. Lo, huwag niyo akong hilahin. Aray, ba't niyo po ba ako hinihila? Basta bilisan mo na lang. Sumunod ka na lang sa akin. Walang nagawa si Otek kundi ang sumunod sa kanyang lolo. Habang hatak ang kanyang braso, nagmamadali silang lumapit kay Senyor Gustavo. Magandang araw po, senyor. Nagagalak kaming makita ka uli. Ako man, Lolo. Masaya akong makita uli kayo. Nakipagkamay si Lolo Gimeno na hindi naman tinanggihan ng senyor. Paraan yun ni Lolo Gimeno para makatiyak siya. Gaya ng dati, minsan pa'y nakaramdam si Lolo Gimeno ng kakaibang enerhiya na tila kuryente nang kamayan siya ng pilantripo. Subalit pinaglabanan niya yon. Maging si Otek ay nakipagkamay din kay senyor. Kaya lamang nang magdikit ang palad ni na senyor at Otek ay may kakaibang reaksyon ang bata.
Ah! Bakit, Iho? Nasaktan ka ba? Hindi ko naman pinisil ang kamay mo, ah. Hindi. Nagulat lang po ako, senyor. Kasi po, ang lambot-lambot po ng palad niyo eh. Ah, ganun ba? Habang kausap ni Gustavo si Otek, ay titig na titig si Lolo Gimeno sa muka ng mayamang pilantropo. Napansin naman yon ni Senyor Gustavo. May problema ho ba, Lolo? Kanina pa kayong nakatitig sa akin. Wala ho. Natutuwa lang po ko dahil sa kabutihan po ninyo. Kaya napapatitig po ko sa inyo, senyor. Tinitignan ko po ang pagiging maamo ng inyong muka. Tamang-tama po. Dahil sa kabaitan nyo dito sa baryo. Sabi ko naman sa inyo, hanggat may natatanggap akong pagpapala, ay magbabahagi ako dito sa inyong baryo. Ipinangako ko yan kay Kapitana Tonya. O paano, Lolo? Kailangan ko na munang pumasok sa opisina ni Kapitana. Meron lang kaming pag-uusapan. Saka, may kailangan daw siyang sabihin sa akin. Sige po, senyor. Pasensya na po sa ginawa kong abala. Ngiti lamang ang isinagot ni Senyor Gustavo at tumuloy na siya papunta sa loob ng opisina ni Kapitana Tonya. Samantala, habang papalayo na si Senyor Gustavo, ay sinusundan pa rin siya ng tingin ni Lolo Gimeno, bagay na napansin ni Otek. Lo, may amos po ba sa mukha si senyor? Kasi, grabe po ang pagkakatitig niyo sa kanya eh. Ang mga mata niya, ang pinagmamasdan ko kanina, Apo. Doon ako nakatitig. Bakit po? Maganda po ba ang mga mata niya? Mapupungay po ba at iba po ang kulay? Dahil talagang kakaiba ang mga mata niya, Otek. Baka mata po ng isda o matang pusa. O kaya matang agila. Teka, ano po bang nakita niyo? Kakaibang refleksyon, Otek. Yung refleksyon mo at refleksyon ko mula sa mata ni Senyor ay kakaiba. Dahil baligtad tayo sa refleksyon. Po, ano pong ibig sabihin nun? Kung baligtad po ang refleksyon natin sa itim ng kanyang mata. Isa lang ang ibig sabihin nun. Isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Hala, aswang siya? Ang bait-bait nga po niya dito sa baryo natin eh. Alam mo, Otek, hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan ay totoong mabait. Minsan, nagpapanggap lamang dahil may kailangan. Posibleng ganun po si Senyor Gustavo, Lolo. Oo, Otek. Para kunin ang loob ng mga taga rito sa baryo. Gaya na lamang ng nangyaring pag-atake ng mga aswang nitong nakaraang gabi lamang. Sayang nga po, Lolo dahil hindi ko po nakita ang aswang dahil di po tayo lumabas ng bahay. Pero nakita mo na si Senyor, di ba? Isa siyang aswang. Baka siya pa nga ang leader. Kung ganun po, hindi pala nakakatakot ang aswang kasi gwapo po si Senyor saka mukhang mabait pa po. Kapag nasa anyo siyang tao na katulad natin, hindi talaga sila nakakatakot. Subalit, oras na magpalit sila ng anyo, doon na lumalabas ang nakakatakot nilang itsura. Lolo, paano po yan? Kung talagang aswang po si Senyor, tapos kaibigan pa niya si Kapitana, kawawa naman po ang baryo natin. Tama ka. At natitiyak ko na may masama silang balak sa lugar natin. Yun ang kailangan kong ipaalam kay Kapitana. Sa loob ng opisina ni Kapitana ay seryoso ang usapan ni na Senyor at Kapitana. Naikwento na ni Kapitana Tonya ang naging pag-atake ng grupo ng aswang sa kanilang baryo. Ganun ba? Nakakalungkot namang mabalitaan ang bagay na yan, Kapitana. Nakakaawa ang mga naging biktima ng mga aswang. Pero wag po kayo mag-alala. Magbibigay ako ng kahit konting tulong sa mga namatayan. Maraming salamat po, Senyor. Talagang maaasahan kayo palagi. Susubukan kong gumawa ng paraan
para hindi na mapasok uli ng mga aswang na yon ang inyong baryo. Nako, senyor, malaking tulong yun sa amin. Aasahan namin yan. Nang matapos na ang pakikipag-usap ni Kapitana kay Senyor Gustavo, ay umalis na rin ito. Kaya agad namang nagtungo sa opisina ng Kapitana, sina Lolo Gimeno at Otek. Ano pong kailangan nyo, Lolo Gimeno? Otek, Pasensya na po sa abala, Kapitana. ano bang sadya nyo, Lolo Gimeno? At mukhang importante. Tungkol po kay Senyor Gustavo. Aba, kanina lamang nandito siya. Sana kanina ka pa lumapit sa amin habang narito si senyor. Sinadya ko talagang hindi siya hintayin. Dahil hindi po niya dapat malaman ang mga sasabihin ko sa inyo. May mahalaga kang sasabihin? Teka, ano ba yon? Maling tao po ang pinagkakatiwalaan nyo. Hindi siya mabait, gaya ng kanyang ipinapakita. Napakunot ang noo na nagtataka si Kapitana sa sinabi ng matandang lalaking kausap niya. Teka, Lolo Gimeno, ano ba ang ibig niyong sabihin? Si Senyor Gustavo, hindi siya totoong mabuting tao. Nagkukunwarilan siya. Nagpapanggap. Ano bang sinasabi niyo? Nakita niyo naman kung paano tumulong si senyor. Tapos sasabihin niyong nagkukunwari lang. Maniwala ka sa akin, Kapitana. Totoo po ang sinasabi ng lolo ko. Masama po si senyor. Huwag kang sumabat sa usapan ng matatanda. Teka, Lolo Gimeno. Kaya mo ba sinasabi yan dahil hindi ka nabibigyan ng ayuda galing kay senyor? Pero imposible naman yon. Dahil halos lahat ng taga rito sa Baryo Matubig ay nabigyan niya. Kapitana, hindi po ang usapin dito ay yung wala akong natatanggap. Saka hindi ako naninira, kundi totoo lang po ang sinasabi ko sa inyo. At gusto niyong paniwalaan ko kayo, Lolo Gimeno. Ganun ba? Dahil totoo ang sinasabi ko, Kapitana. Ano po bang gusto niyo mangyari? Marami na munang mapahamak bago kayo maniwala sa akin. Pwede ba, Lolo Gimeno? Umuwi na lang kayo. Mukhang nagiging ulyanin na kayo at kung ano-ano na sinasabi niyo. Kapitana, yung paglitaw ng mga gumagapang na malalaking uod at yung mga aswang na umatake nitong nakaraang araw lamang, lahat ng yun ay natitiyak kong may kinalaman kay Senyor Gustavo. At paano niyo naman mapapatunayan yan? Nagbibintang kayo ng walang sapat na katibayan. Dahil nakita ko yun sa kanyang mga mata. Mata? Sa mata ni Senyor Gustavo? Opo, Kapitana. Nagpapatawa ka, Lolo. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa mga mata ni Senyor habang kausap ko siya. Tama kayo. Wala kayong nakikitang kakaiba. Pero ako ay meron. At sigurado ko, masama si Senyor Gustavo. May lahi siyang halimaw. Isa siyang aswang, Kapitana. Posibleng mga alagad niya yung aswang na umatake rito. Ayaw niyo talagang tigilan ng paninira kay Senyor. Dapat nga'y magpasalamat na lamang tayo dahil sa magagandang bagay na ginagawa niya dito sa ating baryo. Hindi siya tumitigil sa pagbibigay ng mga pagkain at mga bitamina. Masisigla at malulusog na ang mga taga rito. Hindi ba? Dahil yun ang plano niya. Kapag masisigla at malulusog na ang mga taga rito, ay saka naman sila sasalakay para gawing pagkain ng mga taga-baryo Matubig. Kaya nga nagbibigay ako ng babala sa inyo, Kapitana. At sana, ipaalam nyo sa mga kababaryo natin. Lolo Gimeno, ayoko maging biktima ng fake news nyo. Alam mo naman ngayon, marami ang gumagawa ng fake news at mukhang isa kayo doon. Basta, nasabi ko na ang kailangan ko sabihin sa inyo, Kapitana. Nagbigay na ako ng babala. Sakaling may mangyaring hindi maganda rito, huwag niyo akong sisisihin. O teka po, tara na. Umalis na tayo. Lolo, ayaw kang paniwalaan ni Kapitana. Wala akong magagawa kung talagang ayaw niya akong paniwalaan. Kaya umuwi na lang tayo. Umalis na ng opisina ni Kapitana ang maglolo. Nang makalabas ng opisina ang dalawa, ay napapaisip si Kapitana Tonya. Kaya lamang,
Hindi pa rin siya makapaniwala na may laing halimaw si Senyor Gustavo, lalo na't naging napakabait nito at malaki na ang naitulong sa kanilang baryo. Mabigat naman sa loob ni Lolo Gimeno dahil binaliwala ni Kapitana ang kanyang mga sinabi. Gusto pa nitong palabasin na gumagawa lamang siya ng fake news at ibig siraan ang negosyanteng pilantropo. Lolo, paano na po yan? Ano pong gagawin natin ngayon? Ayaw maniwala sa inyo ni Kapitana. Apo, kailangan natin maganda dahil wala tayong ibang maaasahan. Masyado nang nabilog ni Senyor Gustavo ang ulo ng ating kapitana. Samantala, ang hindi alam ni na Lolo Gimeno ay naitawag na pala ni Kapitana sa cellphone ni Senyor Gustavo ang naging pag-uusap nila ng matandang antingero. Kung ganon, Senyor, hindi lang pala nagdududa sa inyo yung matandang itinawag ni Kapitana. Oo, Densyo. Hindi lang kutob ang sa kanya, kundi tiniyak niyang isa kong aswang. Pero, paano niyang nalaman? Nakita niya kayo na naging aswang? Ewan ko. Malamang may kakaiba sa matandang yon. Buti, hindi naniwala si Kapitana. Kaya, hindi pa rin kayo masisira sa mga taga-baryo Matubig. At hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating mga plano. Kaya lang, paano kung ipaalam na matandang yon sa ibang tao at paniwalaan siya? Baka makapaganda sila. Tsak na may mga kalahi tayo na pwedeng mapahamak kapag pinapunta ko na sila sa baryo. Ano ngayon ang pinaplano nyo, Senyor? Dapat kang kumilos, Densyo. May ipag-uutos ako sa'yo. Ano yun, Senyor Gustavo? Sabihin nyo. Dalhin mo rito ang matandang yon na sinabi ni Kapitana Tonya. Itatawag ko sa kanya ang plano natin. Palalabasin ko na kailangan mapatahimik ang matandang yon dahil nagkakalat siya ng fake news. Tama ka, Senyor. Sabihin mo kagad kay Kapitana para hindi na lumaki pa ang gulong gagawin niya. Agad na tinawagan ni Senyor Gustavo si Kapitana Tonya. Inutusan niya ito upang papuntahin si Lolo Gimeno sa barangay. Dapat itong mapatahimik at hindi na makapagkalat pa ng kung anong balita dahil makakasira ng magandang imahe ni Senyor ang mga sasabihin nito. Kaya kinabukasan ay may taga-barangay na nagtungo sa bahay ni na Lolo Gimeno. Ipinaalam nito sa matanda na pinapatawag siya ni Kapitana Tonya dahil sa mahalagang bagay na kailangan itong malaman. Lolo Gimeno, bakit po kayo pinapatawag ni Kapitana? Hindi ko rin alam, Apo. Pero kailangan kong pumunta doon ngayon. Sasama po ako. Hindi na, Apo. Saka hindi ako magtatagal. Babalik din ako kagad. Naisip ko kasi baka pinaniwalaan na ako ni Kapitana. Kaya humihingi siya ng tulong kung ano ang dapat gawin para mapigilan si Senyor sa kanilang masamang plano dito sa baryo Matubig. Masayang sinalubong ni Kapitana si Lolo Gimeno nang dumating ito sa kanyang opisina. Nakangiti pa ang Kapitana. Tila ba wala namang problemang kailangang pag-usapan. May nakahanda ring konting pagkain at inumin. Baka nagugutom kayo at nauuhaw, Lolo Gimeno. Kumain at uminom muna kayo bago tayo mag-usap. Hindi po ako nagugutom, Kapitana. Salamat na lang po. Huwag ka nang mahiya, Lolo Gimeno. Talagang para sa atin yan. Gusto ko kasing pag-usapan natin yung sinabi mo nung huling nagpunta kayo rito. Naniniwala na ba kayo sa totoong pagkatao ni Senyor Gustavo na isa siyang aswang? Ang totoo, pinag-iisipan ko na yan, Lolo Gimeno. Baka nga totoo ang sinasabi nyo. Kaya habang nag-uusap tayo, kumain at uminom na kayo. Sabi kasi ng taong inutusan ko, ay hindi pa kayo kumakain ng puntahan niya. Dahil nga nakakaramdam na ng gutom, si Lolo Gimeno ay pinagbigyan na niya ang alok ni Kapitana. Kumuha siya ng pagkaing sandwich, saka lumagok siya ng orange juice na nakahanda. Patuloy silang nag-uusap ni Kapitana nang makaramdam siya
ng matinding pagkahilo at pagkaantok hanggang sa ganap na mawalan ng malay si Lolo Gimeno. Tumalab na ang inihalong pampatulog sa pagkain at inumin. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay lumabas naman si Densyo na nagtatago lang pala. Ikaw na ang bahala sa kanya, Densyo. Tulog na siya. Oo, Kapitana. Ang utos ni Senyor ay itatago muna natin si Lolo Gimeno. Ikaw na ang bahala. Pero kailangan walang masamang mangyari sa kanya. Dahil magiging pananagutan ko siya kapag napahamak siya. Ay, huwag kayo mag-alala. Hindi siya mapapahamak. Ayaw lang ni Senyor na magpakalat pa siya ng kung ano-anong fake news. Sabi niyo nga. Samantala, kaninang umalis pala sa kanilang bahay si Lolo Gimeno, ay hindi na mapakali si Otek. Malakas ang kaba niyang nararamdaman dahil may kutob siyang baka malagay sa panganib ang kanyang Lolo Gimeno. Isa sa naidulot ng enerhiyang pumasok sa katawan niya ang pagkakaroon ng pagdududa sa mga bagay, lalo na't may kinalaman yon sa mga balita tungkol sa aswang. Kaya naman, pinuntahan ni Otek ang lumang aparador ni Lolo Gimeno. Kinuha niya ang isang string bag at doon niya inilagay ang medalyon at kambal na balisong. Alam niyang kailangan niya yon. Sumunod siya sa kanyang Lolo Gimeno ng palihim at naghintay siya sa labas ng barangay. Habang naroon sa loob ang lolo ng bata, ay nilapitan ni Otek ang isang sasakyan na nakaparada doon. Pamilyar sa kanya ang sasakyan. Isa yun sa mga sasakyang ginagamit ni Senyor Gustavo. Naisip ng bata, baka naroon nga sa loob ang senyor. Naghintay siya hanggang sa matapos ang pakikipag-usap ng lolo niya kay Kapitana. Nakita ni Otek na lumabas na si Kapitana ng barangay. Kasunod nito ang isang lalaki na minsan ay kasama ni senyor. Siya ay si Densyo. Dalawang lalaki pa na taga-barangayan lumabas at napapagitnaan ang isang lalaki na may suot na sombrero upang takpan ang muka. Tila binubuhat ng dalawang lalaki ang taong nasa gitna nila. Napakunot ang muka ni Otek dahil pamilyar sa kanya ang suot na damit ng lalaking tila binubuhat. Yun ay walang iba kundi ang Lolo Gimeno niya. Ang lolo ko yun ah! Bakit parang walang malay? At saan nila dadali ng lolo ko? Hindi alam ni Otek ang gagawin ng mga sandaling yon, pero natitiyak niyang isasakay ang kanyang lolo sa sasakyan na naroon. Kaya may naisip na paraan ng bata. Nauna na siyang lumapit sa sasakyang nakita niya kanina. Saktong hindi nakalak ang likod na bahagi ng van, kaya maingat na pumasok doon si Otek. Ipinasok naman ng mga taga-barangay ang walang malay na si Lolo Gimeno sa unahang bahagi ng van. Saka sumakay si Densyo na siyang driver ng sasakyan. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay tahimik lang si Otek sa likuran. Hindi siya dapat lumika ng kahit na anong ingay dahil malalaman na may iba pang sakay. Samantalang nananatiling walang malay sa unahan ng van si Lolo Gimeno hanggang sa makarating si Densyo sa bahay ni Senyor Gustavo. Nang makapasok sa loob ng bakuran ng sasakyan ay nagmamadali pero maingat na bumaba sa likuran ng van si Otek at tumakbo ito sa lugar na maaari siyang makapagtago. Nagkamalay na si Lolo Gimeno, subalit tila nahihilo pa rin ito. Pinalalayan ni Densyo para bumaba ng sasakyan ng matanda na sinalubong naman ni Senyor Gustavo. Kumusta ka, Lolo Gimeno? Heto na ang taong gusto mo makita, Senyor. Bakit ako narito? Anong ginagawa ko rito? Saka, anong kailangan niyo sa akin? Ibig kang maging bisita ni Senyor. Kaya naman, mananatili ka rito sa lugar ko ng medyo matagal-tagal. Itatago niyo ako rito para magawa ang masasama niyong plano sa Baryo Matubig. Ganun ba ang ibig niyong mangyari, Senyor Gustavo?
Matalas talaga ang dila mo, tanda. Kilala na kita, senyor. Alam ko ng tunay mong pagkatao. Isa kang halimaw. Mga aswang kayo. Tama ba ako? Ano naman pakialam mo kung mga aswang nga kami? Hindi ba't malaki na itulong ko sa baryo nyo? Tumulong nga kayo. Pero para saan? Para sa dulo ay gawin din biktima ang mga nakatira sa baryo. Ang gawin yung pagkain. Ang gawing alipin. Yung ba ang ibig niyong mangyari? Aba, masyado matabil, senyor. Kaya tama lamang na manahimik muna ito. Sige na. Dalhin mo na muna yan sa kulungan sa bodega. Doon muna siya mananatili. Huwag! Huwag niyo akong ikulong! Huwag niyo akong ikulong! Masyado ka kasing madaldal kung ano-anong sinasabi mo kay Kapitana. Kaya lang, nagkamali ka ng taong sinabihan mo ng fake news. Hindi yun fake news. Totoo na mga aswang kayo. Mga halimaw kayo. Ang dami mo pa't sinasabi. Sige na, Densyo. Alisin mo na sa harapan ko ang matandang yan. Sinunod na ni Densyo ang kanyang amo. Sapilitang kinaladkad na si Lolo Gimeno sa bodega kung saan ito ikukulong. Samantala, kanina pa nag-aalala at natatakot si Otek para sa kanyang lolo. Hindi niya alam kung anong maaaring mangyari sa lolo niya. Mananatili ka rito sa loob ng bodega. Makakalabas ka lamang kapag iniutos ni Senyor Gustavo. At sasaba nyo, mga mapagpanggap, mga mapagkunwari, mga halimaw. Kahit na ano pa sabihin mo, wala na rin kwenta yan dahil walang makakarinig sa'yo dito kahit magsisisigaw ka pa. Kapag nakalabas ako rito, magbabayad kayo ng amo mo. Yun ay kung makakalabas ka pa. Paano kung magbago ang isip ng amo ko at hindi ka na palabasin pa? Di, paalam na labang sa'yo, Lolo Gimeno. Iniwan na ni Densyo ang matandang lalaki at bumalik na ito sa kanyang amo. Samantala, nananatiling nakakubli sa isang lugar si Otek. Nag-iisip ang bata kung ano ang dapat niyang gawin dahil dala niya ang medalyon at ang kambal na balisong. Kaya inilabas niya na yon mula sa dalang bag. Ito talagang tangi kong pag-asa. Jack, matutulungan ako ng medalyon na to. Pati na rin itong balisong. Dahil ang sabi ni Lolo Gimeno ay may pambihira tong kapangyarihan. Saka, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumasok sa katawan ko nang hawakan ko to nung nakaraang araw. Isinuot ni Otek ang medalyon. Gaya ng naramdaman niyang enerhiya noon. Minsan pang naulit yun. Subalit mas malakas. Mas kakaiba. Saglit pang nanginig ang kanyang katawan. Ngunit kinaya naman niya ang kakaibang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan. Hinawakan niya rin ang isang balisong at iniwan sa loob ng kanyang bag ang isa pa. Dapat ko malaman kung saan ikinulong si Lolo Gimeno. Kailangan ko siyang iligtas. Sigurado ang bawat kilos ni Otek. Marahan siyang lumapit sa bahay sa lugar na kinaroroonan ni na Senyor Gustavo at Densyo. Natatanaw niya ang pag-uusap ng dalawa. Subalit dahil may kahinaan ang pag-uusap ay hirap siyang marinig ang sinasabi ng mga ito. Kinuskus niya ang medalyon. May kung anong magnetic wave na lumabas mula rito patungo sa kinaroroonan ni na Senyor Gustavo at Densyo. Kaya naman, malinaw niyang naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Pinakinggan niya yung mabuti. Ngayong gabi na ang plano ko, Densyo. Tatawagan ko na mga kalahi nating aswang upang sumugod sa baryo Matubig. Ito na ang tamang sandali para pakinabangan ang mga nakatira doon. Gaya ng ibinalita mo, Senyor, malulusog na at masisigla ang mga nakatira sa baryo. At ang mga musmos ay maiinam na rin ang kalusugan. Kaya malinamnam na silang lahat. Napakasarap nila. Tama ka, Densyo. Nagbunga na rin ang aking pagtitiyaga. Mabuti na lang at madali silang linlangin. Madaling mapaniwala
Akala ng kanilang kapitana ay totoong nagmamalasakit ako sa kanila. Subalit ang totoo, gusto ko lang silang maging malusog para kapag kailangan na ng mga kauri natin ng masasarap na pagkain, ay meron silang masasagpang. Talagang napakahusay nyo, senyor. Bilib na bilib talaga ako sa inyo. Marami sa mga kauri natin ang nangihina na at kulang na sa sustansyang katawan dahil nahihirapan silang maghanap ng malulusog na biktima. Hindi pwedeng maubos sa mga kalahi nating aswang dahil sa kakulangan ng lakas, sariwan dugo ng tao at lamang loob nila ang magpapalakas sa mga kagaya natin. Kaya tama ang ginawa ko. Ginamit ko ang aking yaman para ibigay ang masasarap na pagkain sa ating mga kalahi. Tama kayo, Senyor Gustavo. Ngayong gabi ay magpipiesta sila sa pagkain ng mga malulusog at malinamnam na mga lamang loob ng mga tao sa Baryo Matubig. Hindi makapaniwala si Otek sa kanyang napakinggan. Binalot ng takot ang kanyang buong pagkatao. Napatunayan niyang mga lahing aswang nga pala sina Senyor Gustavo. Kaya lamang hindi siya dapat panghinaan ng loob dahil sa mga sandaling yon ay siya na lamang ang tanging pag-asa, lalo na't nakakulong ang kanyang lolo Gimeno. Nang sumapit ang gabi ay nakita niya na umalis ang mag-among Senyor Gustavo at Densyo. Isang lugar lang ang siguradong kanilang pupuntahan. Yun ay sa Baryo Matubig upang gawin ang kanilang madugong plano. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Otek para hanapin ang kanyang lolo Gimeno na ikinulong sa loob ng bahay. Walang tao sa bahay na yun dahil umalis ang mga nakatira. Kaya nagmamadaling hinanap ni Otek kung saan dinala ni Densyo ang kanyang lolo Gimeno. Gamit ang suot na medalyon ay madali niya yung natuntun dahil nasasagap ng medalyon ang kinaroroonan ng kanyang lolo. Kaya dinala siya doon ng medalyon. Kaya lamang ay nakakandado ang bodega. Gamit ang dulo ng balisong ay sinundot ni Otek ang kandado. Ito ang ginamit niyang pinakasusi. Hindi naman siya nabigo dahil nabuksan yun. Madilim ang bodega, subalit nagsilbing liwanag ang sinag na nagmumula sa suot na medalyon ni Otek. Gulat na gulat si Lolo Gimeno nang makita ang apo. Otek, apo! Paano kang nakapunta dito? Mamaya ako na lang po sasabihin sa inyo, Lolo. Mahabang kwento po. Kailangan makalabas na muna tayo dito sa bodega at makaalis sa lugar na to. Dapat tayo magmadali dahil kailangan ng mga taga-Baryo Matubig ang ating tulong. Anong ibig mo sabihin? Nagpunta na puro sina Senyor Gustavo. Tama ka, Lolo. May lahing aswang sila at nais nilang gawing pagkain ng mga taga-baryo. Maraming aswang ang aatake ron ngayon dahil tinawagan na ng Senyor Gustavo ang kanyang mga kalahi. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras, apo. Kailangan makabalik na agad tayo sa ating baryo. Opo, Lolo. Ito po isang balisong, oh. Pasensya ka na po at pinakialaman ko medalyon at ang kambal na balisong. Tama ang ginawa mo, apo. Kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya sa akin. Nagpapasalamat pa nga ako dahil naisipan mong kunin to. Dahil ito ang tanging makakatulong sa atin. Dahil mahalaga ang bawat oras, kaya nagmamadaling umalis ang maglolo sa lugar na yon. May kalayuan ng lugar, kaya nakisakay ang maglolo sa mga dumaraang sasakyan. Mabuti na lamang at may nagmagandang loob na pasakayin sila kahit sa ganung alanganing oras na. Nang makarating sila sa Baryo Matubig, ay agad silang nagtungo sa barangay upang ipaalam sana kay Kapitana Tonya ang kanilang natuklasan at patototohanan ang tungkol sa pagiging aswang ni Senyor Gustavo. Subalit walang tao sa barangay na dati naman ay madalas na naroon si Kapitana at doon nagpapalipas ng magdamag. May isang taong napagtanungan at sinabi na nawawala nga si Kapitana. Kung saan nagpunta ay hindi nila alam. Lolo,
Di kaya gaya nyo ay ikinulong din si Kapitana? Posibleng ganun na nga ang ginawa nila. Para manahimik siya o kaya naman ay sadyang walang pakialam si Kapitana sa kanyang mga kababaryo. Pero Lo, narinig kong dito sa lugar na to patungo sina Senyor. Ngayong gabi sila mag-aasik ng lagim at gagawing pagkain ang mga kababaryo natin. Habang nag-uusap ang maglolo, nang may tumatakbong mga residente, nagdatingan sila sa barangay. Takot na takot ang mga ito. Nagtungo sila roon upang humingi ng saklolo kay Kapitana. Sinalakay daw sila ng aswang. May mga kapitbahay na silang napahamak, kaya nga lang ay wala roon si Kapitana na sana'y lalapitan nila. Andito na nga sila, Lolo Gimeno. Nandito na ang mga aswang. Kailangan natin silang harapin na po para hadlangan ang kanilang masamang plano sa mga kababaryo natin. Huwag po kayo mag-alala. Narito po kami ni Lolo Gimeno. Kami po ang bahala sa inyo. Gagawin namin ang lahat para iligtas kayo sa kamay ng mga aswang na lumusob dito sa timbaryo. Tumakbong pabalik ng kanilang mga bahay ang mga taong humihingi ng tulong. Nakasunod sa kanila ang maglolo na inihanda na ang kanilang sarili. Maging ang kambal na balisong ay kapwa na nila tangan. Habang pabalik sa kanilang bahay ang mga taong nagtungo sa barangay nang makasalubong nila ang grupo ng mga aswang. Tila gutom na gutom ang mga ito at naglalaway na may kasama pang dugo. Nagkanya-kanyang kubli ang mga residenteng kasama ng maglolo sa takot na gawing pagkain sila at patayin ng mga nakasalubong na aswang. Kami ang harapin nyo! Mga diablong buang kayo! Huwag ang mga kababaryo namin. Sige, subukan nyo. Sa tulong ng kambal na balisong at suot na medalyon ni Otek, ay walang nararamdamang takot ang maglolo. Nagtalikuran sila habang magkadikit ang kanilang mga likod. Kailangan magkadikit ang likod natin na po para magkaroon din ng bisa sa akin ang suot mong medalyon. Opo, Lolo Gimeno. Mahalagang natutulungan din ako ng medalyon. Hindi kasi maaaring ako lang ang magsuot niyan. Kaya dapat ay magtalikuran na lang tayo sa pagharap at matulungan natin ang isa't isa. Opo, Lolo Gimeno. Magtutulungan po tayo hanggang sa matalo natin ang mga hayop na yan. Nagsimula lang atakihin ng mga aswang ang maglolo. Gamit ang kanilang hawak na balisong, ay buong tapang na hinarap ng dalawa ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Dahil may taglay na pambihirang kapangyarihan ng balisong, kaya bawat aswang na matamaan ng balisong ay lumilika ng sugat. Ang sugat na yun ay biglang umaapoy na nagiging dahilan upang magliyab din ang kanilang katawan. Kaya naman, hindi malaman ng aswang kung saan sila tatakbo habang ang katawan nila ay naglalagablab. Iba't ibang uri ng aswang ang dumating upang tulungan ng mga kalahi nilang napatay ng maglolo. Maririnig din ang sigawan ng mga taga-baryo Matubig na inaatake ng aswang at ginagawang pagkain. Hanggang may dalawang aswang na lumilipad ang dumating sa kinaroroonan ni Lolo Gimeno at Otek. Pilit silang dinadagit ng lumilipad na aswang. Subalit nanlalaban ang maglolo sa mga ito. Hanggang sa hindi inaasahan ay biglang dinagit ng isang lumilipad na aswang ang batang si Otek. Ah! Walang yakang aswang ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag mong tangayin ang apo ko! Hayop ka! Bago pa mailipad ng lumilipad na aswang si Otek, ay agad na niyakap ni Lolo Gimeno sa katawan ng apo. Dahil dalawa silang tangay ng aswang, kaya hirap ang aswang na iangat sila papaitaas. Buong tapang namang iwinasiwas ni Otek ang tangan niyang balisong at nagawang sugatan ng aswang na lumilipad na tumangay sa kanya. Sumigaw ang aswang nang masugatan ito, lalo na ang sugat na nilikha ng balisong ay umapoy. Nabitiwan ng lumilipad na aswang si Otek, kaya bumagsak siya sa lupa, maging si Lolo Gimeno. Samantalang ang nasugatang aswang ay patuloy na lumilipad
habang nagliliyab ang katawan. Marami-rami na ang napapatay na aswang ni Lolo Gimeno at Otek, subalit ayaw pa ring tumigil sa pag-atake ng mga ito. Lalo namang pinag-igi ng maglolo ang pagharap sa mga kampon ng kadiliman. Walang planong umurong ang mga aswang dahil ang nais nila'y mapatay din ang maglolo. Kaya lamang bigo silang gawin yon dahil hindi kinaya ng mga umaataking aswang ang lakas ng magpartner na maglolo. Handa nilang lipulin ang mga aswang na nagkalat sa baryo Matubig. Hindi sila papayag na gawing pagkain ang kanilang mga kababaryo. Habang patuloy na nakikipaglaban ng mga aswang, ay dumating roon sina Senyor Gustavo at Densyo. Nasaan yung tao sila? Subalit nang makita na unti-unti nang nauubos ang kanilang mga kauri, ay nagbago na rin sila ng anyo. Ginawa nila yon upang tulungan ang mga kalahi nila at tiyakin din ang kamatayan ng maglolo. Naging nakakatakot na halimaw na aswang sina Senyor Gustavo at Densyo. Handang sugurin ang maglolo. Hindi naman nagpatakot ang antingerong maglolo. Bago pa nakalapit sina Senyor Gustavo, ay pinagdikit na ni Lolo Gimeno at Otek ang hawak nilang kambal na balisong. Nang pagdikitin nila yon, ay naging isa ang kambal na balisong. Lumaki at humaba yon. Hawak ito ng maglolo at isinalubong sa pag-atake ng aswang na si Senyor Gustavo at Densyo. Bumaon sa katawan ng dalawa ang dambuhalang balisong. Tinuhog ng balisong ang katawan ng dalawang halimaw. Kasunod noon ay ang paglagablab ng kanilang katawan. Kaya nagmistulang barbecue ang dalawang aswang. Natupok ang kanilang katawan ng itim sa pagkasunog na parang uling. Dahil sa nakitang yon ng iba pang mga aswang, ay nakaramdam na sila ng takot, lalo na't wala na ang kanilang lider. Sumisigaw na tumakbo na ang mga ito papalayo. Sinidlan sila ng matinding takot dahil natiyak nilang hindi sila magtatagumpay laban kina Lolo Gimeno at Otek. Sa pag-alis ng mga aswang ay naglabasan ang ibang naninirahan sa baryo Matubig. May mga naging biktima man ang aswang, subalit mas marami pa rin ang nakaligtas. Kitang-kita nila ang sunog na katawan ng dalawang aswang na sina Senyor Gustavo at Densyo. Lumabas na rin si Kapitana Tonya na kanina ay hindi alam kung nasaan. Nasa muka ng kapitana ang takot, kaya napaisip si Lolo Gimeno marahil ay nagtago ito. Naduwag ang kapitana dahil sa ginawang pagsalakay ng mga aswang. Inuna niya nang iligtas ang kanyang sarili. Hindi nyo na kailangan magtago pa, Kapitana. Wala na sila. Ubos na ang mga kampon ng kadiliman. Wala ng mga aswang. Pero, may mga nakatakas. Hindi na babalik ang mga yon, Kapitana. Maniwala kayo sa akin. Opo, Kapitana. Dahil kapag nagbalik pa sila, matutulad sila sa mga sunog na aswang na yan. Sila ba? Sila Senyor Gustavo at ang alalay niya? Oo, Kapitana. Ganyan ang sinapit ng mga kampon ng kadiliman na ibig gawing lamang tiyan ang mga kababaryo natin. Meron mang mga napahamak, subalit mas marami pa rin ang nailigtas namin. Maraming salamat sa inyo, Lolo Gimeno at Otek. At humihingi ako ng paumanhin sa inyo dahil hindi ko kayo kagad pinaniwalaan. Kung naniwala sana ako sa inyo sa simula pa lang, baka naiwasan na ang ganitong pangyayari. Ang importante ngayon, Kapitana, ay ligtas na ang baryo natin. Kung may darating na magpapanggap at magkukunwari, natutulong, pero iba ang intensyon, hindi na yon mangyayari pa. Oo, Lolo Gimeno. Dahil sasalain ko na ng gusto ang mga darating dito para mag-alok ng tulong, hindi na nila magagamit ang ating baryo. Muli ay maraming salamat sa inyo. Kayo ang tunay na superhero ng baryo Matubig. Kung hindi dahil sa kabayanihan nyo, baka wala nang natirang buhay dito at lahat ng taga rito
ay pinagpipiestahan na ng mga aswang na yon. Kagalakan, kasiyahan at kabayanihan ang inihatid ni Lolo Gimeno at Otek sa kanilang baryo. Dahil yun sa tulong ng medalyon at kambal na balisong. Kaya ang pangyayaring yun ay hindi malilimutan ng buong baryo at mananatiling bahagi ng kanilang kasaysayan. Tunay na may mga taong nagpapakita ng kabutihan. Handa silang tumulong at magpakita na sila ay nagmamalasakit, subalit may itinatagong kasamaan sa kalooban na ang tunay na hangarin ay para lamang sa kanyang kapakanan. Katulad ng ibang nasa posisyon sa ating lipunan, puro matatamis na salita ang sinasabi sa konting tulong na ibinabahagi, limpak-limpak na salapi pala ang naisusubi para sa kanilang mga sarili. Tila mga aswang na nambibiktima ng mga kaawa-awang mamamayan. Subalit huwag mag-alala dahil hanggat merong Lolo Gimeno at Otek na mga ngalaga at magtatanggol sa kapakanan ng mas nakararami, ay palaging mangingibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan.